talakayan dito muna sa pasabog daw ni Pebbles Cunanan. Kasi meron daw po siyang pasabog mga kababayan dito na kung saan ay tila daw po na bago etong script nila Mike Defensor at netong si Marcoleta. At ngayon, yung issue po patungkol dun sa maleta, nasaan na? Mga kababayan, bakit tila nawala na po? So ngayon, ito, pakinggan po natin. O loko, so tama ako na hindi nalalabas as witness si Guteza at yung PNP-PSG. Kasi bukayo na sila. Unang-una, kilala ko si Guteza. Hindi ako nagsinungaling. Kilala ko talaga siya. So bakit hindi niyo na ilalabas? Kasi nga baka mamaya tinago na nga si Guteza or di kaya naman mga kababayan baka wala na po talaga. Ito pong si Guteza. Kasi nakakapagtaka po dito, di ba sinabi nga ni Marcoleta na kung may pinakamatibay daw at pinakamatapang daw na tao na nag-witness ay walang iba daw yon kung hindi si Guteza. Ngayon ang problema, isang beses lamang po nag-witness etong si Guteza, hindi na po nasundan at hindi na po siya umattend mga kababayan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang dapat ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, tinatanong etong si Rodante Marcoleta kung ano na nga ba ang nangyari dito po kay Guteza. Kasi siya naman po talaga yung naglabas dyan kay Guteza na at nagpakilala sa publiko lalo na dun sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, tuloy pa natin. Mike Defensor. Ayan, yan. Okay. And Marcoleta. Bakit hindi niyo na ilalabas si Guteza? Naglabas kayo ng dalawang babaeng naka face mask. Alam niyo kung bakit nila ginawa yan? Para hindi makilala. Kasi ako nakilala ko si Guteza. Para hindi makilala. Pero ang tatanga. Kasi nakasulat dun sa sa harap nila yung mga pangalan. Nasa invitation. Parang yung nakatakip ng parang Teletubbies na ewan na kagaguhang pinagkagago. Tawa ko ng tawa, Diyos ko. Nagtakip ng mukha. Tapos nung tatanong alay ko, natawa ako. Tapos nung tatanungin ni Senator JB, sabi yung ganun, ano ba yun? Regional Director Kumanan ba yun? Ako maliwa. Ng Region 4B. Bakit po gano'n ngayon? Siyempre, tas nakatakip. Gangit yung pangalan. Super good. Hindi, si Pakanan yun. Sa ano naman yun? Sa Oriental Mindoro. Anyway, tuloy pa natin. Google agad ako, Region 4B, Pakanan. Nakita ko agad yung picture niya. Pinost ko. Gago. Ito na, balik na tayo. Yung Tamarind Street na yan, pinost ko yan na ang gagawin nila is meron silang property na ibibintang kay Congressman Martin. Alam ko nga meron din kay PBBM sa Makati. Yan yung sa Forbes. Kasi ang Forbes Makati di ba? Yun talaga mga kababayan yung gustong i-point dyan ni Marcoleta. Kung hindi lang kasi tumanggi itong si Curly Diskaya, tuloy dapat ang plano ni Senator Rodante Marcoleta na i-connect nga kay Presidente, kay PBBM mga kababayan, allegedly, yung issue ng 1B na dinala doon sa may 30 Tamarind Road, dyan po sa may South Forbes Park, Makati mga kababayan. Ngayon ang problema kasi, di ba sinabi ni Gutez, sinabi ni Curly Diskaya na hindi pa po nakakapasok doon. Hindi ko pa po alam kung ano yung itsura ng mga bahay doon sa South Forbes Park, Makati. Ngayon, doon pa lang mga kababayan, itinanggi na ni Curly Diskaya. So sira yung sinasabi nung dalawang babae mga kababayan na dapat magko-connect dito po kay Martin Romualdez dun sa bahay dyan sa may Makati. Ngayon ang problema kasi dito, alam niyo kung tutuusin, madali lang naman po solusyonan yung mga kasinungalingan na yan na lumalabas patungkol po kay Romualdez. Kung siya po mismo, pinapakita niya dapat sa kanyang sarili na matapang siya, tinaharap niya to at hindi siya umiiwas mga kababayan at dapat uma-attend siya dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para depensahan yung kanyang sarili dahil kung makikita nyo kung etong si Leandro Libiste
at itong si Toby Tiangco nakakapunta-punta dyan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, o bakit hindi kayang gawin ni Martin Romualdez, lalo na at inimbitahan po siya at ipinadaan yung imbitasyon sa kanya kaya House Speaker Bogie D, mga kababayan, o bakit hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na harapin yan para matapos na at isang bagsakan na? Di po ba? Na ibibintang kay Kong Martin na sa Diskaya. Pero hindi yun ang totoo. Alam ko yung may-ari niyan. At alam ko rin kung kanino yan. Alam ko, promise, yung 30 Tamarind. Alam ko kung kanino yan. Ang ginawa nila, inalis si Guteza dahil dun nga yung sinasabi ni Saldico na binabagsakan ng bahay, dinideliveran ng pera. Tama. Yung 30 Tamarind na yan. Ngayon, hindi na si Guteza ang pinalabas na yung dalawang nakamas para Yung hindi babae. makilala. Yan ang drama naman ngayon ni Mike Defensor. Ikaw naman, wala kang tigil talaga, bingot at Marcoleta. Hindi kay Kong Martin yung bahay na yon. Kilala ko may-ari ng bahay na yon. Lalabas at lalabas din yan. At yung maleta na yan, alam ko yan. Diba? Ang unang issue dyan na ang maleta ay Rimowa. Rimowa yung maleta. Yun ang ginagamit na pang-deliver ng pera sa bahay ni Kong Martin daw sa Forbes. Pati na rin doon kay Zaldi. Rimowa. Ang mga DDS pa nga, di ba, nag-anuhan pa dyan, yung mga nagmagaling pa na sinukat pa yung Rimowa, ganyan-ganyan yung Rimowa, churut-churut. Kasi Rimowa po ang paborito kong, hindi pa ako nagyayabang ha, Rimowa po yung paborito kong maleta. Pinost ko yan. Meron po akong Rimowa. Paborito kong Rimowa. Kasi ang Rimowa, lalo na sa Japan, kapag nasira ang Rimowa mo, libre ang pagpapagawa ng Rimowa. Kaya gusto ko ang Rimowa. Saka maganda yung style niya. Ngayon, yung maleta na Rimowa, alam ko yan. Meron ako niyan. Kilala ko kung sino ang dinideliveran ng pera na nakalagay sa Rimowa. Ayan, sino? Na maleta. May ipapakita ko sa inyo. Ayan ang Rimowa. Diba? Rimowa, ayan ang ganda. Actually, video pa yan hindi yan picture, in-screenshot ko lang. Lalabas din ang video niyan. At kung sino ang dinideliveran at nagdi-deliver ng maletang pera. Grabe talaga, no? Pasok. Kaya yung mga kasinungalingan nyo, tigilan nyo na. Defensor, ikaw manahimik ka. Alam kong jowa mo si Unanay. Noon ko pa alam na may relasyon kayo ni Unanay. Na may relasyon kayo ng kapampangang buwisit na yan. Akala mo hindi ko alam? Grabe. Pinakalat ko na. Noon ko pa yan alam, panahon nyo pa. Diyos ko, manahimik ka nga. Casino boy ka. Ang lakas mong magsugal, kaya sinusuka ka na ng pamilya mo, Defensor. Mike Defensor. Manahimik ka na. Ayan maleta. Maleta na Rimowa Alam nga namang dinikit lang yan sa sa kotse. Yung ang dami ng Rimowa na yan, nakalikit lang sa kotse. Bakit? Grabe yung pera, mga kababayan. Tapos nakalagay sa parking. Ang galing. Yan ang totoong Rimowa na maleta. Kilala ko kung sino ang may-ari niyan. Lalabas yan lahat. Huwag niyong sisihin ang presidente. Kasi masakit kasi dyan talaga, mga kababayan, ganito Alam niyo, kung tutusin, madali lang naman matapos talaga yan kung gugustuhin lang ni Martin Romualdez na harapin yan. Pumunta siya ng Senate Blue Ribbon Committee, paliwanag niya yung mga doon, sabihin niya lang na wala siyang kinalaman kung talagang wala siyang kinalaman. At sabihin niya na walang alam dyan ang presidente kasi nagtatrabaho lang naman yung mama. Ang masakit kasi dyan talaga, mga kababayan, pilit idinadawit
na itong mga kritiko ng gobyerno ang ating mahal na presidente sa ganyang isyo. Eh maliwanag nga, mga kababayan, na kung kasabwat dyan si PBBM, eh di sana nag-aladigong yan na hindi na pinaimbestigahan yung maanumalyang flood control dahil nga kahit siya, eh tatamaan. Eh ang problema kasi mga kababayan, pinaimbestigahan po yan ni Presidente. Siya ang nagpaimbestiga ng maanumalyang flood control, kaya nalaman natin yung mga politiko na sangkot at yung mga politikong nanamasa ng pera ng mamamayang Pilipino.